Ito, medyo maganda-gandang balita ito. Kinonfirm na po ni Secretary Remulla ng DILG. Meron daw parang pillar na, meron ng impormasyon na willing makipag-dialogue, makipag-ugnayan ang nagtatagok at ayaw pang bumalik na dating Congressman Saldico. Gandang balita niyan. Kasi nitong mga nakarang araw, totally wala eh. Communication at kung ano eh. Ngayon, willing daw makipag-usap o dialogo. Magandang indikasyon yan. Ano kaya ang gusto ni Saldico? Ano kaya ang kondisyon ang gusto niya? Ano kaya ang hihilingan niya? Kung halimbawa ay proteksyon para sa kanyang paglabas, pagbalik ng Pilipinas, kayang-kayang ibigay yun ng gobyerno. Pero kung halimbawa ang demand ay huwag siyang kasuhan o ibaba ang kaso, ibang issue yun. Pag ang kanyang demand ay siya ay maging state witness, controversial yan. Kasi pag ang dating chairman ng Committee on Appropriation, Saldico, na sinasangkot sa halos lahat ng galawan ng malalaking kaso at pagkawala ng bilyong-bilyong pera at humiling na siya ay maging state witness, ay talagang pag-aaralan ng gobyerno yan. So, yun lang po yung mga posibleng mangyari. Hindi ko sinabing yun ang gusto. Sa aking sapantaha at opinyon, posible, ano ba ang layunin ng gustong pakikipag-usap? Dialogue. Diba? Kondisyon yun. Siguro gustong sumuko, pero gusto niya may kondisyon. At yun ang mga posibleng kondisyon. Ulitin ko, pwedeng siya ay humingi ng proteksyon, bigyan ng proteksyon ng gobyerno, pwedeng isang iyan ang hilingin. Pangalawa ay ibaba yung mga kaso laban sa kanya, kung ano ang mga kapalit. At pangatlo, baka humiling na state witness. So yan yung tatlong bagay na nakikita kong posibleng iniisip ng kampo ni ni Saldico. Kaya may ganyang klaseng balita. At hindi yan fake news. Kasi pag ang cabinet secretary ng Pangulong Marcos ang nagsalita ng ganyan, hindi yan fake news. Ibig sabihin may pinanghuhugutan, mayroong impormasyon. Kaya sinasabi yan. At maganda at sinasabi ni Secretary sa publiko para tayo mga Pilipino na kumplena dito sa graft in corruption, nagkakaroon ng idea. Dahil gusto nilang magkaroon ng pag-uusap. Malaking bagay yun. Siguro naramdaman na ni Saldico na pasikip ng pasikip ang kanyang mundong ginagalawan matapos na makancel ang kanyang Philippine passport, tapos ma-identify na ma-identify na siya ay nasa Portugal, di ba? At pwede kong government to government ang galawan dyan, at higit sa lahat yung galaw ng Interpol. Ganoon naman talaga eh. Mahirap magtago, wala kang peace of mind. Mahirap magtago kahit anong oras di ka makakatulog kasi iniisip mo baka mamaya mahuli ka. Ang pinakamaganda talaga, kung yan ang plano ng kampo ni Saldico makipag-usap sa gobyerno, gawin na po ninyo yan sa lalong madaling panahon. Total itong ating vlog, ang ating social media, ito ay abot sa buong mundo. Baka nakikinig ka, Congressman Saldico, former congressman. Pinakamaganda makipag-usap ka talaga. Pwedeng maraming makuhang impormasyon sa iyo. Pwedeng malaking-malaki ang may tutulong mo sa paghahanap ng katarungan ng mga mamamayan sa kailang perang nawawala. Dahil ang Estado ang abogado ng gobyerno. Ang Estado ang nag-file ng kaso. Ang complainant, lahat ay Pilipino. Pati yung iyong kinakataw ang marginalized sector na Bicol Party List. Di ba? So, Congressman Saldico, hindi ka ba naman sasabihin guilty kasi may kaso pa lang under trial? Pinakamaganda talaga ay lumabas ka. Kung ano man ang kahilingan mo, katulad ng sinabi ko, pwede mong ilatag yan. Nasa gobyerno na kung ano ang pwedeng ibigay sa iyo. Pero kung yung security, walang magiging problema yan. 100% ibibigay ng gobyerno ang seguridad mo kung ikaw ibabalik at susurrender. Pero yung ibang issue na pwedeng demand mo, yan siyempre ay subject for review at pagsusuri ng mga autoridad. Pero inuulit ko mga kaibigan, itong klaseng ganito mga balita ay isang positibong hakbang. Ipagdasal nating matuloy na rin ang pag-uusap, pag-surrender,
o pakipag-ugnayan ng tinuturing na pangunahin ngayong akusado sa graft and korupsyon dahil napakarami po ng kasong kanyang kinakaharap. Siya yung unang-unang politikong kinasuhan at may warrant of arrest. Marami pang susunod na kaso at warrant of arrest kasi lumalabas maraming lugar na meron siyang kinalaman umano base sa sinasabi ng mga engineer at saka ng mga kontraktor na siya yung talagang identify sa 25 to 30% umano. Yung pagkumpiska ng pera, mga dokumento at mga sasakyan sa kanyang mga bahay dito sa Metro Manila ay isa yan sa mga ebidensyang hawak ng Estado. Kaya sana sa lalo madaling panahon magkaroon ng major development para makatulong na rin siya. Alam nyo, kayong mga akusado, lahat kayo, politiko, kontraktor, engineer at lahat ng sangkot, ang pinakamaganda po niyan, makipagtulungan kayo sa gobyerno. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Hindi ho ito politika, hindi po ito political harassment. Merong perang nawawala. Ang complainant ay mga Pilipino, paulit-ulit ko sinasabi, hindi talaga pwedeng hindi gagalaw ang Estado para panagutin ang nasa likod nito. Obligasyon ng otoridad ng Philippine government na bigyan ng katarungan ng mga Pilipino may-ari ng pera. Kaya ang lahat ng inaakusahan at iniimbestigan, hindi ito harassment. Inaangguluhan lang or anong tawag dito, pinapalabas lang ng iba, ng mga kaalyado ng oposisyon na sila hinaharas. Palusot lang po yun sa aking opinyon. Hindi harassment ang paghahanap ng katarungan. Hindi harassment ang isyong ito. Mayroon pong nawawala na bilyon-bilyon o trilyong pera ng mamamayang Pilipino sa nakalipas na mga taon. Not only 2025. 2026 hanggang 2025 ng July last year ang na-discovering korupsyon sa flood control project at infrastructure. Yun po yun. Malinaw na malinaw po yun. Okay? Kaya huwag tayong titigil. Huwag po kayong magsasawa ng aking mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo. Ang aking mga channel ay patuloy pong magbabantay at magbibigay tayo ng paliwanag, interpretation sa mga nangyari, opinion base sa mga kaganapan at meron tayong pinanghuhugutan kaya nasasabi natin ito. Wala tayong kinakampihan dito. Ang kakampihan ko lang dito ay ang mamamayan. Kayo ang boss ko dahil tayong mamamayan ang may-ari ng perang nawala. Okay? Hindi ko boss si Pangulong Marcos dahil hindi naman ako taga-gobyerno. Hindi ko boss ang kahit sino sa gobyerno kasi hindi ako konektado sa gobyerno. Ang boss ko ay ang mamamayang Pilipino, kayo yon. Nagmamahal sa ating pamahalaan. Sa totoo lang po. Real talk lang po yan. Yung nagbibintang na boss ko ang Pangulo, boss ko ang gobyerno, kalokohan. Hindi totoo yun. Mababaw na argumento at paninira lang yun.